Ang baston, gabay sa kalayaan at karangalan. Ang baston, o karaniwang tinatawag na puting baston, white cane, ay higit pa sa isang simpleng kagamitan. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng kalayaan, kaligtasan, at kasarinlan para sa mga taong bulag o may matinding kapansanan sa paningin. Subalit, para sa ilan, ang paggamit nito ay nagdudulot pa rin ng pag-aalinlangan o maging ng pagkahiya. Kailangan nating baguhin ang pananaw na ito at yakapin ang baston bilang isang tool na nagpapalawak ng kanilang kakayahan, hindi naglilimita. Isa, ang tamang paggamit ng baston, higit pa sa simpleng pagtuktok. Ang epektibong paggamit ng baston ay may kaakibat na tamang pamamaraan na hindi lamang nagbibigay kaligtasan kundi nagpapahusay din ng kakayahang makapag-navigate ng mag-isa. Ang mga pangunahing paraan ng paggamit. Touch technique, pamamaraang pagdampi, pagtuktok, ito ang pinakakaraniwan at pinaka-epektibong paraan. Hawakan ang baston ng bahagya sa harap ng gitna ng katawan. Ikumpas ang dulo ng baston mula sa isang gilid patungo sa kabilang gilid, na sumasakop sa lapad ng balikat at higit pa ng kaunti, parang sweep o work. Ito ay upang matiyak na matutukoy ang anumang balakid o pagbabago sa lupain bago pa ito marating ng paa. Ang dulo ng baston ay dapat bahagyang dumadampi o tumutuktok sa lupa habang naglalakad, hindi ito dapat nakataas sa hangin. Slide technique, pamamaraang paghila, pag-slide, sa mga lugar na may makinis na lupa, maaari itong i-slide sa ibabaw ng sahig o lupa. Diagonal technique, p-diagonal, ginagamit ito para sa paghahanap ng mga pinto, dingding, o sa pagprotekta sa mas mababang bahagi ng katawan, legs and feet. Ang baston bilang panangga at tagapagbigay babala. Nagsisilbi itong sensor, na tumutukoy sa mga hukay, hagdan, mga hadlang sa daanan, at pagbabago sa taas ng lupa. Nagsisilbi rin itong signal sa mga tao. Ang puting kulay ay isang internasyonal na simbolo na nagpapakita na ang gumagamit ay may kapansanan sa paningin, na nagbibigay babala sa mga motorista at nagpapaalala sa mga pedestrian na magbigay daan. 2. Bakit hindi kailangang ikahiya ang paggamit ng baston? Ang pag-iwas sa baston dahil sa kahihiyan ay tulad ng pagtanggi sa isang lifeboat habang ikaw ay lumulubog. Ang baston ay hindi isang tanda ng kahinaan o depekto, ito ay isang ebidensya ng lakas at determinasyon na harapin ang mundo. Ang baston ay isang simbolo ng kasarinlan, independence. Ang paggamit ng baston ay nagpapahintulot sa isang tao na maglakbay ng walang kailangan ng laging kasama o umaasa sa iba. Ang paglakad ng mag-isa ay isang karapatang hindi dapat ipagkait ng sariling pangamba. Ito ang susi sa pagkilos at paggawa. Kaligtasan, safety, ang nahihiya at hindi gumagamit ng baston ay mas nanganganib na madapa, mabunggo, o magkaroon ng aksidente. Ang baston ay nagbibigay ng protection, at walang anuman na dapat ikahiya sa pagprotekta sa sarili. Karangalan, dignity, ang pagtatago ng kapansanan ay nakakapagod at nakakabawas ng karangalan. Ang paggamit ng baston ay isang tapat at prangka na pagkilala sa sariling kalagayan. Ito ay nagpapakita na ang individual ay may sapat na kumpiyansa upang hindi hayaang pigilan siya ng kanyang kapansanan. Communication, sa pamamagitan ng paggamit ng puting baston, nagpapadala ng malinaw na mensahe ang gumagamit sa publiko, hindi ako makakita ng maayos. Kailangan ko ang inyong pag-unawa at respeto sa daanan. Ginagawa nitong mas madali para sa publiko na tumugon ng naaangkop. Ang mensahe sa bawat isa. Huwag hayaang maging balakid ang kahihiyan. Ang baston ay ang tulay na nagdudugtong sa mga may kapansanan sa paningin sa kanilang mga pangarap, sa kanilang trabaho, at sa kanilang komunidad. Ito ay isang kagamitang pangkalayaan, isang matibay na kasangkapan na nagpapakita ng kanilang kakayahang umangkop at magpatuloy sa buhay. Ang pagkahiya ay naglilimita, ang pagtanggap ay nagpapalaya. Ang mga taong may kapansanan sa paningin ay hindi dapat itago ang kanilang baston. Sa halip, dapat nilang ipagmalaki ito. Sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng kanilang tapang na minindigan at maglakbay sa sarili nilang mga paa, isang hakbang sa bawat pagkumpas ng kanilang puting gabay. Tuldok.